Jason Chang's sentiments. I killed someone. Oo, what I have done. Ilang ulit ko nang hinugasan ng kamay ko sa gripo para lang hugasan ng paulit-ulit pero nanatili ang dumi ng kasalanan ko. He entered, my great father who doesn't give a damn to his son's sake. I'm so ashamed to be his son. Mabutit gising ka na. Alam mo bang ginawa mo? Hindi na ako nagabalapan tumingin sa kanila. They're making me sick. Narinig ko bang pag-iyak ni mama para ano? I'm so sick to live with their expectations. I'm so sick to be their son. Kumarap ka sa akin. I didn't move nor flinch. Kriminal ako, nakapatay ako ng tao. Sawa na ako sa mga kamay na ito. Madumi sila. Ilang beses ko bang banlawan ito para lang mawala ang dumi na nagawa ko? No, it's permanent. It's like a virus. Running towards my system and slowly killing me. Stop it, Jason. Nagkakasugat-sugat ng kamay mo? Binawi ko ang kamay ko kay mommy. Bakit niya ako pinipigilan? I want to clean it. Hindi pa tumalinis. Total naman, wala silang pakialam sa akin. Makukulong si Yuan. Tumigil ako. Sa kalagitnaan ng pagbabanlaw ng dumi sa kamay ko'y napatigil ako. Yuan, kapatid ko? Makukulong? Bakit nila gagawin yun? Naikuyom kong aking kamao. Galit na nakatingin sa aking ama na tanging pangalan at katanyagan lamang ang iniintindi. Anong klase kang ama? Hindi ko ipinagmamalaki na tawagin siyang ama. Siya ay isang halimaw. You're my successor. Wala akong mapapala sa nakababata mong kapatid. What? What did he say? Baliw ka na ba, Dad, ha? Or should I call you that? Anak mo kami. Anak mo si Yuan. Paano mo nagagawang sabihin yan? Ano ba tingin mo sa amin? Investment? Na kapag na-scam kay basta mo aabandonahin? Watch your mouth. You shut up, Dad. Walang ginawang kapatid ko. Ako ang nakapatay. Ako ang makukulong. I bursted out. Gusto kong magwala. Nagpatong-patong na lahat ng problema sa utak ko. It's his car. Siya yung nagmamaneho kaya siya yung kriminal. At ikaw, dapat mong tapusin ang iyong degree dahil pag-aaralan mo pa ang kumpanya. Don't put my name in disgrace. Ikaw ang tagapagmana ko. Nangihina ako na patras habang nakatingin sa walang kwenta kong ama. Mana? Kayamanan? Napakawalang kwenta naman yan. And that is final. Tumalikod siya tinuwan daan palabas ng kwarto ko. Bakit ba kami napunta sa pamilya na ito? Bakit ba naging ama namin ang walang kwentang tao na to? Tumawa ako. Hindi ko mapigilang matawa. Marahas kong pinunasan ng likido sa mukha ko habang tumatawa pa rin. Napakawalang kwenta. Kung gagawin mo yun, ako mismo susuko ng sarili ko. He stopped walking. Humarap siya sa akin. Nginisihan niya ako bagay na ikinakuyom ng kamay ko. You don't know me that much, are you? Hawak kong kapulisan, Jason. Kaya ko silang kontrolin ayon sa gusto ko. Kung sisirain yung pangarap at kinabukasan ng kapatid ko, sisirain ko rin ang pangalan ng pinakaiingatan mo. Mawala na lahat sa akin, wag lang ang kapatid ko. Sumunod ako sa lahat ng gusto niyo para lang maibigay kay Yuan ng kalayaan na hindi ko naranasan sa kamay ninyo. Siya lang ang natatanging pamilya ko. Try me, Dad. Kahit hawak mong kapulisan, hindi mo hawak ang media. Baka nakakalimutan mong hawak ko rin ang apelidong pinakaiingatan mo. Ano man ang sabihin ko, may halaga sa kanila. Pagpipiestahan ng mga taong bawat salitang bibitawan ko na maaaring ikadungis ng pangalan mo. Try me. Miss my brother, I'll destroy you. Nanginginig ang kamay niya noong humarap siya sa akin. Don't you dare. I will, Dad, at seryoso ako sa gagawin ko. Oras na galawin niyo si Yuan, ako na mismong makakalaban niyo. Hindi ko tinanggal ang pakikipagtitigan ko sa kanya. I am firm with my decision kahit pakamuhian niya ako habang buhay. Days passed, tahimik ako sa sofa. Dad scolded Yuan for what I did. Tahimik lang ako nakikinig kasi oras na sabihin niyang ipapakulong niyang kapatid ko. Hindi ako magdadalawang isip na magsalita sa media. Nasasaktan ako. Narinig ko minumura niya ako sa hindi ko ipagpapakita kung gaano ako nagigilty sa ginawa ko. Hindi ako makatulog ng walang pil. Ni hindi ako makatingin sa kanya. Natatakot ako makita sa mga mata niya kung gaano niya ako kinasusuklaman. Natatakot ako makita sa mga mata niya kung gaano siya ka-disappointed sa akin. Dad destroyed the evidences na maaaring magdiin sa amin sa salang nagawa ko.
Yuan is safe but his hatred towards me didn't fade. Umaasa ako maibabalik namin ang samahan namin dati but hindi nangyari. Lumipad ako ng Amerika para na rin kay Yuan. He'll move on kung mawawala ako sa paningin niya. I started to find my purpose here, ngunit hindi pa rin ako tinatantanan ng bangungot na yon. Hindi pa rin ako nakakatulog ng walang iniinom na gamot. Hindi ako sanay sa buhay dito. I stopped going to school. I stopped communicating with my family. Lagi akong nasa bar nakatambay at nasasangkot sa bardagulan na minsan ay nauuwi na sa patayan. I survived my 2 years in America, wasting my life in alcohol and dated a lot of women I met in the bar, taking them in bed and just laid out. Nagpakasasa ako sa kalayaan na hindi ko kailanman naranasan sa Pinas. Nagpakasasa ako sa kalayaang malayo sa poder ng mga walang kwenta kong magulang. The fixation that I want, I found it here in America. Then one day, I met Jasmine, the girl who's working as a waitress in one of the resto na pinagdalan ko sa babae ko. She's so pale, kind and innocent, the only girl na nakakuha ng atensyon ko. After 2 years of living in America, I finally found my purpose. Jasmine is a Filipino na nagtatrabaho dito sa Amerika. She's 27 years old at breadwinner ng family. She's a nice woman, magaling magluto, maganda at magaling kumanta. Jasmine is sweet at hindi madaling magalit. Niligawan ko siya. Umabot ng 2 taon ng panliligaw ko sa kanya. Bago niya ako sinagot, we became a couple. Nagtagal kami ng 6 na taon. Marami akong plano para sa aming dalawa. Puro masasaya, ngunit nag-iba yun lahat na nagpakita sa amin si Carlo bigla. Ang nakatatanda niyang kapatid. Ang masaya naming pagsasama ni Jasmine ay nauwi sa isang madilim na pangyayari. Ngayon, tumatakbo kami papalayo sa apartment na tinutuluyan namin dahil hinahabol kami ng mga lalaki naghahanap kay Carlo. Nagpapaulan na sila ng bala ng baril at naiisip ko lang ay hindi tamaan si Jasmine at ang anak namin na nasa sinapupunan niya. Love, please, takbo na. She pleaded while crying. Umiling ako. No, come with me. Kahit anong mangyari, sumama ka sa akin please. Choose me, love. Choose us. Come with me. Halos nagmamakaawa na ako sa kanya para lang sumama siya sa akin. I'll always choose you, Jason. Naiyak na aniya habang hawak ang tiyan niyang kalakihan na. Halos masiraan ako ng bait oras na mawala siya at ang anak namin. Hindi ko kaya kapag may mangyaring masama sa kanila. Ba't hindi ko na kaya? Ayaw ko mapahama kami ng baby natin. Nag-aalala din ako kay kuya. Umiiyak na aniya. Napasabunot ako sa buhok ko. Please love, I can carry you. You're bleeding. I don't care, Jasmine. Sige na, tayo na. Uuwi tayo ng Pinas. Jason, pwede natin siyang balikan. Pangungumbinsi ko sa kanya but it was too late. Naabutan na kami ni Jones at ang mga kasamahan nito. They took Jasmine from me. Please, I beg you, let her go. Halos lumuhod ako sa pagmamakaawa para lang pakawalan nila si Jasmine. No, that bastard Carlo escaped from us. We'll make his sisters as our hostage, not until he'll pay his debt to us. Tinutugis ni Jones si Carlo dahil sa malaking halagang utang nito sa kanila. What if he'll not pay you? We'll kill his sister. Napuno ng takot ang sistema ko habang nakatingin kay Jasmine na may takip ang bibigat na sa likuran ng mga tauhan ni Jones. Please don't hurt her. I'll help him to pay you. I'm rich. My family in the Philippines is rich. I can get $500,000 once I go back to my family. Just promise me not to hurt her or the baby. I promise. Nagkatitigan sila ng mga kasamahan nila. Fine, don't fool us or else we'll kill your wife. Jones gave me a year to pay back the money. Umuwi ako ng Pinas, hoping na ako pa rin ang successor ni Dad, but I was too late. Si Yuan ang napili niyang papalit sa kanya at ngayon, kailangan ko ng malaking pera para sa pamilya ko. Para kay Jasmine at sa magiging anak namin. Kahit pakamuhian ulit ako ng kapatid ko, tatanggapin ko para sa kaligtasan ng mag-ina ko. Habol ko ang aking hininga nang tingnan ko sarili sa salamin at halos gusto kong durugin ang mukha ko dito. Buong lakas kong sinuntok ang salamin dahil kung bakit dumudugo ang kamao ko. Sobrang saya nang makita ko si Yuan kanina and like what I expected, he's still mad at me. I met his wife. I'm happy that he's happy with his life. Ngunit hindi ko magawang sumaya nung hindi man lang niya sinabi sa akin na nagpakasal na siya at nag-asawa na. And I think wala ding alam si Dad dito. Ngunit sino nga ba ako para sabihan man lang niya?
Sobrang nga sigurong galit niya sa akin at hindi man lang niya kayang ipaalam sa akin. Ngunit masaya na ako nang makitang mahal siya ng asawa niya. Nahanda itong ipaglaban ng kapatid ko kahit nasa kung sino. Yuan is not interested in his inheritance kay dad, but nag-iba ng takbo ng panahon ngayon. Dahil sa success na nagawa niya sa buhay, naging prospect siya para ibigay ni dad ang lahat sa kanya. At nauubos ang oras ko habang naghihintay sa mamanahin ko. Kahit konti ayos lang basta magamit ko lang pangbayad kay Jones para makuha ko si Jasmine. Dahil unlike Cheng, kailangan kong umasa sa pera ng ama ko. Wala akong pera, wala akong malapitan. One day habang papunta ako sa office ni Dad, I overheard his conversation with Valentina's father. I clenched my fist. Nang klaro-klaro sa akin na sinabi niyang wala siyang ibibigay sa akin kahit ni isang kusing for abandoning them. Hindi na ako tumuloy sa kanya at sinubukang humanap ng pera. Sinubukan kong manghiram sa mga bangko gamit ang kasikatan ng apelyido namin, ngunit nakablock ako sa lahat. Pakiramdam ko'y alam ni Dad ang dahilan kung bakit ako umuwi dito ng Pilipinas. Ayaw kong gawin but I have no choice. Yuan will hate me this. I talked to Dad and suggested ni papakasal si Yuan kay Valentina. Kahit na alam ko may asawa na siya. Para mas lalo niyang kamuhian ang pamilyang ito. Mas lalo niyang tanggihan si Dad kahit ang mana niya. And I did it. I made him mad at his family. Nagawa ko siya mas lalong kamuhian ng pamilyang ito. Mas lalo niya akong tinalikuran. Ngunit nagulat ako sa sinabi niya sa aming lahat. Hindi ko akalain na pinagbabayaran niya salang ginawa ko dati. Noong gabing iyon, nalaman ko mga ginawa niya 10 years ago at mas lalo ako nagulat nang malaman ng babaeng naging asawa niya ngayon ay ang anak na lalaking napatay ko noon. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman noong gabing iyon. Gulat na gulat at halos hindi makapaniwala. Kinain ako ng konsensya ko sa mga ginawa ko. Bumalik ulit lahat ng mga sakit na pinilit kong kalimutan. Noong gabing iyon nagkulong ako sa isang sulok, nagpakalasing sa alak habang sinisisi ang nangyayari sa lahat ng kamalasan sa buhay ko. Hindi ako lumabas at nagkulong lang ako sa kwarto. Nawalan ako ng lakas ng loob para harapin si Yuan. Hindi matanggap ng sistema ko na pinabayaan ko siya dito. Lumipas ang ilang buwan, mag-iisang taon na rin ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nandoon pa si Jasmine at naghihintay sa akin. Nagtrabaho ako ngunit hindi umabot sa $500k ang naipon ko. Kulang na kulang pa. Halos hindi na ako matulog makaipon lang ng pera. Hanggang isang araw nakita ko siya. Papaliko ako sa isang eskinita para bumili ng kakanin sa kalsada. Hindi ako nakapagpananghalian kaya wala namang gagawa nun sa akin at masyado akong pagod para asikasuhin ang sarili ko. Nang mapatingin ako sa St. Heaven Hospital, nakita ko si Dalia Camaro na palabas dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon, ngunit nagtataka ako kung bakit natagpuan ko na lang ang sarili kong sinusundan siya pa uwi. Pumasok siya sa bahay nila at sumunod ako sa kanya. Ale, sandali po. Huminto siya sa pagpasok sa kusina at kunot noon tumingin sa akin. Sino ka? Nagtatakang tanong niya habang nakatingin sa akin. Nagulat ako at hindi mahanap ang tamang salita para sabihin sa kanya kasi hindi ko naman alam kung ano sasabihin ko. Pasensya na po kayo. Nais ko lang pong humingi ng tawad. Nagsimula nang tumibok na mabilis ang puso ko. Hindi ko alam kung anong pinasa ko ngunit matagal ko na itong gustong gawin. Ang makahingi man lang ng tawad sa kanya. Sa kanila ng mga anak niya. Tawad? Saan? Nagtatakang aniya. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Madali lang sanang sabihin na humihingi ako ng tawad sa pagpatay sa asawa niya ngunit sobrang nakakatakot, sobrang nakakakaba. Nahalos maligo na ako sa sarili kong pawis. Ayos ka lang iho? Namumutla ka? Puno ng pag-aalalang ani at nilapitan pa niya ako para. Nablangkong isipan ko. Basta na lang kumilos ang katawan ko at lumuhod sa harapan niya. Patawad po sa salang nagawa ko 10 taon na nakalipas. Napalitan ng gulat ang mukha niya habang nakaharap sa akin. Nawala ang sigla sa mata niya habang gulat na nakatingin sa akin. Naghihintay ako ng sampal mula sa kanya. Ngunit agad siyang tumayo. Tumahimik siyang tumayo at tumalikod sa akin. Patawad. May ibabalik ba ng paghingi mo ng tawad ang buhay ng asawa ko? Hindi ako nakasagot. Nakayuko lang ang ulo ko habang pinapakinggan ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung sino ka. Ano bang akala mo sa buhay ng asawa ko? Lamok? Na basta ka na lang pumasok sa pamamahay ko para humingi ng tawad na parang wala lang? 10 taon na nakalipas ngunit ngayon pa nagawang humingi ng tawad. Nangangatog na ang tuhod ko sa kaba. Nagawa kong humingi ng tawad
ngunit hindi ko pa kayang pagbayarin ang salang nagawa ko noon. Hindi muna ngayon kasi kailangan ko pang kunin si Jasmine. Alam niyang nangyari sa akin kung bakit ako napunta sa Amerika. Siya din ang isa sa mga taong tumulong sa akin para ma-realize kung dapat kong gawin na noon ko pa sana ginawa. Oras na bumalik kami dito, hahanapin kong pamilya ni Rodolfo Camaro para makahingi ng tawad at magbayad sa ginawa ko. Kaya nung nakita ko siya kanina na papalabas ng hospital, hindi na ako nagdalawang isip na sundan siya. Alam ko pong nagawa ko. Handa po kong pagbayaran lahat na nagawa ko ngunit nakikiusap po ko sa inyo. Nabigyan niyo muna ako ng panahon. May malaki po kong problemang kinakaharap ngayon at kailangan ko po ng oras. Narinig kong mahinang pagtawa niya. Nang humarap siya sa akin, nakasalubong kong labis na galit sa kanyang mga mata. Tinanggap kong mga hampas niya sa akin at nakayuko lang ako at iniinda lahat ng sakit sa mga hampas niya. Hindi ko na rin naririnig ang mga sinasabit mga mura niya. Ang nasa isip ko na lang ngayon ay makabawi sa kanya. Ngunit hindi ko inaasahan na susunod na mangyari. Kinuha niyang heater na nasa mesa sa tabi namin. Kusang gumalaw ang kamay ko para may iharang sa kanya. Huli na nang ma-realize ko na nasa sahig na siya, nakahandusay at naliligo ng sariling dugo. Don't try to fuck up with me. I'm coming there this month. Just wait me. I'll bring the money with me. Puno ng kapat pagmamakaawa ko kay Jones. Nang pinutol niya ang tawag, galit na ibinato kong cellphone sa pader dahilan kung bakit nadurog to. Napahilamos ako sa mukha at nanghihinang umupo sa sahig. Tanging pagluha na lang ang nagawa ko dahil kahit ano pang gawin ko kada minuto, wala rin akong magagawa. Kulang na kulang pa ang perang naipon ko at walang binibigay sa akin si Dad kahit na piso. Sa hindi ko malamang dahilan, dinala ko ng mga paa ko sa bahay ng kapatid ko. Walang-wala na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Idagdag pa ang katangahang nagawa ko kay Dalia Camaro. Hindi ko siya pinatay ngunit pinaghahanap na nilang nagmamay-ari ng relo na tanggal noong paalis ako sa bahay nila. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya tinulak. Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang mawala. Mababaliw na ako kakaisip paano susolusyonan ang problema ko. Nakarating ako sa bahay ng kapatid ko, ngunit ang assistant lang niya nakita ko. Si Victor na nakatingin lang sa akin ng seryoso. Hindi ko makitaan ng kahit na anong emosyon sa mata niya. Marahil ay nakikita niya ako bilang kaawi ng amo niya. Wala dito si Sir. Aniya, tumango lang ako tuminto sa harapan ng malaking bahay ng kapatid ko. Nakatingin sa akin lahat ng tauhan ni Yuan na animoy binabantayan ako sa maling galaw ko lang. Hindi sila magdadalawang isip na barilin ako. Ganito na ba ako kasama sa paningin ng lahat? Wala na ba akong kakampi? Hindi ko naman gusto ang makapatay. Nagbago rin ako sa Amerika. Naging responsable ako pagkatapos ko makilala ang babaeng pinakamamahal ko. Bakit ganito silang lahat sa akin? Tumalikod ako at nagsimulang maglakad paalis sa lugar ng kapatid ko. Ngunit nahinto ako bigla akong nahilo. Hindi ko na alam ang susunod na nangyari. Naramdaman ko na lang na may likidong tumulo sa ilong ko. Huli na nang namalayan ko na sa tabi ko na ang ilan ng tauhan ng mga kapatid ko. Nang magising ako kinabukasan, una ko namulatan ng kapatid ko na galit na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung kailan niya ako tinignan muli na puno ng adorasyon at pagmamahal bilang kapatid niya. Gaya kung paano niya ako tignan noon. Kasi wala na yon. Puro na lang galit at pagkamuhi ang ngayon. Sa'yo yun galing, tama? Base sa boses niya, alam kong tinutukoy niya. Alam kong alam niya na akin ang relo na yon dahil yun ang palagi kong suot noon pamang bata pa siya. Sobrang mahalaga nun sa akin dahil yun ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin sa samahan namin noon. Noong hindi pa siya galit sa akin. Kahit na ilang ulit pa yung nasira at ilang beses na nawala, hinahanap at hinahanap ko pa rin ang relong yon at pinapaayos. Ano na naman nagawa mo this time? Ito ba ang trabaho mo ngayon? Maging mamamatay tao? Sobrang sakit pala. Sobrang sakit na marinig sa kapatid mong mga salitang yon. Gaya ng mga tauhan niya, ganun na rin ang pagkakakilala niya sa akin. Gusto ko sabihin na hindi. Ayos lang kasi manhid na ako ngunit hindi. Hindi kasi kapatid ko siya at mahal na mahal ko siya. Bakit ayaw mo sumagot? Hindi ko siya pinatay. May hinahon na sabi ko. Hindi? For God's sake, nandoon ang relo mo. Anong ginagawa mo doon? Bakit nandun ka? Ano, naligaw lang? Kung wala marahil ako sa ospital, nakaratay, siguro kanina pa niya ako sinuntok. I went there to ask her forgiveness. Mahinang sabi ko. Narinig ko ang mahinang pagtawa niya na para bang isang malaking birong sinabi ko sa kanya. Seriously?
He said mocking me. It's up to you if you believe me or not. Pumunta ako sa kanila para humingi ng tawad. Handa na akong pagbayaran ng kasalanan sa kanila. Oras na, hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko dahil wala namang rason para sabihin sa kanya at isa pa, wala naman siyang pakialam. She was about to hit me using the heater. Tinaas kong kamay ko para hindi sa mukha ko dumiretsyong ihahampas niya. After that, hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Nakapikit ang mata ko't huli nang namalayan ko na nasahig na siya at naliligo ng sarili niyang dugo. Tinulak mo siya? Galit na pang-aakusa niya. Pilit akong umitit-pilit na hindi magpa-apekto sa mga pang-aakusa niya. Hindi ko siya tinulak, ni hindi ko naramdaman ang paglapit niya sa palad ko. Humarap ako sa kanya, tinitigan siya sa mga mata niya. Seryoso ako sa sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro ngunit alam ko ng sagot sa mga mata niya. Ganyan ka na ba kagaling magsinungaling ngayon? Hindi na ako sumagot sa kanya kasi wala nang halaga pa kung magpapaliwanag pa ako. At igigiit sa kanya na totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kasi kahit pa man ilang paliwanag ang gawin ko, hindi naman niya paniniwalaan. Biglang pumasok ang doktor. Mabuti naman at makakalabas na ako. Pinili nitong kausapin si Yuan sa labas. Nang makalabas sila sa kwarto, gumaan na rin ang pakiramdam ko. Kasi sa oras na to, ramdam ko na naroon pa rin ang pag-aalala niya sa akin bilang kapatid niya. Hindi bali nang mali ako ng akala. Masaya na ako sa ganito. Dumaan ng ilang minuto, hindi ko alam kung bakit matagal ang pag-uusap ni Yuan at ng doktor. Then biglang naalala ko na may trabaho pa pala ako sa resto bar mamaya. Sinubukan kong tumayo dahil kailangan ko pa palang pumasok. Ngunit siya namang pagpasok nila sa loob. Kailangan ko na umalis, may trabaho pa ako, sabi ko sa kanila. Nakita kong pagkunot ng noon ni Yuan at agad na lumapit sa akin. What are you talking about? Anong trabahong pinagsasabi mo? Nagtatakang tanong niya. That's when I remember na hindi nga pala nila alam na nagtatrabaho ako araw-araw. May trabaho ako. Whatever, wala akong pakialam kung anong ginagawa mo. Anyway, you're staying. What? Why? No, hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi ka pwedeng umalis. You need to stay here. This is the least I can do for you bago kita ipakulong. Aniya habang hindi makatingin ng diretso sa akin. Bakit ba gusto mong manatili ako dito? Wala akong oras para manatili dito. I need to earn. Wala akong oras para magpakatanga dito at walang gagawin. Masyadong mahalaga ang oras ko. Hindi ako nakinig. Tumayo pa rin ako at aalis ako sa ospital na to sa ayaw at sa gusto niya. May leukemia ka. Kailangan mong manatili dito. Mahinang sabi ng kapatid ko na nagpatigil sa akin sa paglalakad. Sobrang nagulat si Jason sa sinabi niya. Ha? Ang tanging nasabi niya lang sa kanyang isipan. Gulat niyang nilingon ng mga to. Nang sabihin ng doktor kaninang kondisyon ni Jason ay nagulat si Mr. Cheng na kahit siya mismo hindi makapaniwala. Nakaramdam siya ng takot para sa kapatid niya. Nag-uumapaw ang galit niya dito ngunit nang sabihin ng doktor na may leukemia to, para siyang nabingi sa narinig. Ngayon ay hindi na niya matignan ng mga mata na nakatatandang kapatid na siya namang nakatingin ng diretso sa kanya. Takot, gulat at iba't ibang emosyon ang mutawi sa mga mata ni Jason. That's too much, Yuan. Alam kong galit ka sa akin. But wag mo naman akong takutin ng ganyan. Hindi ako pwedeng magkasakit, tulirong sabi ni Jason. Hindi ako pwedeng magkasakit. Ginugood time niya ba ako? Sinubukan niyang tignan muli si Jason ngunit hindi na nakayanan titigan pa ni Mr. Cheng ang kapatid. Unang beses nito nakitang natakot ng lubusan. Hindi kita tinatakot. That's bullshit. Aalis ako. Wala akong sakit. Agad na nilingon ni Mr. Cheng ang mga tauhan niya na nakaantabi sa labas para harangan si Jason sa pag-alis. Nang makita ni Jason ang agad na pagkilos ng mga tauhan ng kapatid ay galit itong lumingon kay Yuan at kinawelyuhan niya kaagad to. Padaanin mo ko. Mr. Cheng didn't wave. Walang emosyon na mukha niya sinalubong ulit ang mga tingin ni Jason. Hindi din niya alam kung bakit niya ito ginagawa, ngunit kanina nang malaman at makita ang sitwasyon ni Jason. Na nangangayayat mula nung huli nilang makita. Parang lumambot ang puso niya at ang pader na tinayo niya noon sa pagitan nilang dalaway nawala. Nagulat siya nang biglang lumuhod si Jason sa harapan niya. Please, Yuan, kailangan ko magtrabaho. Kumunot ang noo niya. Hindi niya lubos maisip kung bakit kailangan nito magtrabaho. Bakit? Wala ka bang natatanggap kay Dad? Sandaling natigilan si Mr. Cheng. Matagal nang hindi nagsusustento si Dad kahit noong nasa Amerika pa ako. Nagulat si Mr. Cheng sa sinabi niya. Hindi niya alam ito. Ang akala niya suportado pa rin ng magulang ang kapatid doon sa Amerika.
Ang akala niya nagpapakasasa pa rin ng kapatid doon sa Amerika at suportado to ng magulang niya. Ano bang nangyayari? May hindi ba ako nalalaman? Tanong ni Mr. Cheng sa kanyang isipan. And kailangan ko ng malaking pera, Yuan. Nang tignan niyang kapatid, kita sa mga mata nitong pangingilid ng luha niya. Bagay ni kinabigla ni Mr. Cheng. Bakit kailangan mo ng pera? May family. Kailangan ko silang makuha. Kailangan ko silang balikan sa Amerika, Yuan. Dahil kung hindi, papatayin siya doon. Papatayin siya kasama ng anak ko. Gulat na gulat si Mr. Cheng sa inihayag na nakatatandang kapatid. Kanina, galit na galit siya dito ngunit ngayon ay hindi na niya alam. Iniisip niya ngayon na baka nagkamali siya ng akala. Wala siyang ka-idea na may babae ng kinakasamang kapatid niya sa Amerika at may anak na ito. Sa harapan niya ngayon, hindi niya makita ang kuya niyang walang puso noon. Ang nakikita niya ngayon ay ang kuya niyang minsan na niyang hinangaan. Kuya niyang iniidolo niya noong bata pa man siya. Nahihirapan na rin siya sa kinatatayuan niya ngayon. Gulong-gulo na rin siya. My words are final, hindi ka magtatrabaho. Mananatili ka dito sa ospital. Istriktong sabi ni Yuan kay Jason at lumabas sa kwartong pinagdalhan kay Jason. Tinignan niya si Victor para sabihin sa pamamagitan sa mga titig nito na bantayan ng kuya niya. Nang tumango ito sa kanya, umalis siya ng ospital. Hindi na nilingon pa ang kuya niyang tinatawag siya. Kakauwi niya lang kanina na kagad siyang salubungin ng mga tauhan niya para sabihing idinala nila si Jason sa ospital dahil sa biglang pagkahimatay nito. Nang puntahan niya nakatatandang kapatid, nagulat siya na makitang pagbabago sa itsura nito. Huling pagkikita nila dito, malusog pa ito ngunit ngayon halata na sa katawan nitong bigla ang pagpayat ni Jason. Kailangan niyang bumalik agad kay Lucita, ngunit mas inuna pa niyang asikasuhin ang tungkol sa pamilya ng nakakatandang kapatid na nasa Amerika. Agad na kinausap ni Mr. Cheng ang mga tauhan niya para hanapin at alamin ang pamilyang tinutukoy ni Jason. Mula nung araw na yon, marami nang inasikaso si Mr. Cheng. Hinahati niya ang oras niya para magampanan lahat ng tungkulin niya. Halos hindi na siya natutulog. Alam din niya sa simula pa lang na kay Jason galing ang relo na nakuha doon sa crime scene ngunit pinili niyang tumahimik muna. Hindi niya akalain na suot pa yun ng kuya niya kahit na sobrang luma na noon. Noong nalaman niya tungkol sa relo, halos gusto niya sugurin si Jason noong mga panahon na yon ngunit kailangan siya sang kumpanya niya at mas kailangan siya ng asawa niya. Para na siyang mababaliw sa patong-patong na kasalanan ng kapatid niya sa asawa niya. Ngunit nang makausap na niya si Jason, naibsan ang pagdududa niya. Wala nang takot na nakaplaster sa katauhan niya dahil sa impormasyong nakuha sa crime scene. Naging abala siya sa sumunod na araw. Araw-araw ay mas lalong lumala ang kondisyon ng kapatid niya. Dumadalaw siya doon para lang kamustahin ang kalagayan ni Jason. At saka naman siya dediretso sa asawa niya naghihintay sa kanya. Saka lang naman siya dumadalaw, oras na tulog si Lucita at tanging si Isaac lang nakakita sa kanya. Hindi siya maaring magtagal lalo't suspect na naman ngayon si Jason sa pagkamatay ng ina nila. Hindi pa natutukoy ng pulisya kung kanino galing ang relo na yon. At hanggat wala pa ang resulta, gusto na niyang linisin ang pangalan ng kapatid. Gusto mang sabihin ni Mr. Cheng na si Jason ang pumatay sa ina ng asawa niya, ngunit ang puso niya ay naniniwala sa sinabi ni Jason na hindi niya pinatay si Dalia Camaro. Hindi nga rin niya alam kung galit pa ba siya sa kuya niya. Kuya, hanap ka ni ate mula pa kanina. Anong sasabihin ko? Nakangusong sabi ni Isaac sa kanya. Ginulo lang ni Mr. Cheng ang buhok ni Isaac at pinasalamatan ito dahil sa ginawa nito para sa ate niya. Kampante siya malayo kay Lucita dahil alam niyang hindi pababayaan ni Isaac ang ate niya. Sabihin mo lang na hindi ako nagpunta dito. May importante akong gagawin at ayaw ko siyang mag-alala. Napabuntong hindi nga si Isaac at tumango kay Mr. Cheng. Hinalikan na lang ni Mr. Cheng ang natutulog na si Lucita saka umalis. Lihim niyang pinaimbestigahan ng crime scene habang hinahanda niya pera pantubos kay Jasmine. Tagalog ang babaeng sinasabi ng kuya niya. Napag-alaman niyang nadami lang ito sa pagkakautang ni Carlo. Tagalog sa isang Amerikanong mayaman na nagmamayari ng isang kasino. Pinaimbestigahan niya rin ang buhay ng kapatid niya doon at unti-unti na nagbabagong paningin niya kay Jason. Lalo't nalaman itong pinagdaanan nito sa Amerika. Buong akala niya nagpapakasasa ito sa Amerika. Ang totoo pala naghirap din ito doon. Pagkatapos ng libing ni Dalia Camaro, nandun si Mr. Cheng sa malayo. Nakatingin sa asawa niya umiiyak. Gusto niya itong yakapin at samahan ngunit pinipigilan niya sarili niya. Ayaw niyang magpakita dahil baka ay hindi na siya makaalis pa. Hindi rin siya nagpasabi sa mga kaibigan niya lalo't alam niyang pati ang mga to ay nagpapasunod ni Lucita.
Kumikilos si Mr. Cheng ngayon na mag-isa. I'm gonna miss you, wife. Wait for me, baby. I'll be back. Bulong ni Mr. Cheng sa kawalan, hoping na maramdaman ni Lucita ang mensahe niyang babalik siya dito. Nauubusan na rin siya ng oras para isalba ang pamilya ng kapatid niya, kaya hinihintay niya na lang na makaalis si Lucita saka siya umalis para lumipad patungong LA. Nakipagkita siya kay Jones. Isang negosyanteng nagpapautang ng malaking halaga sa mga tao, lalo na sa casino. On the venue, nauna na si Mr. Cheng kay Jones. Alam niya na kagad kung sino ito nang pumasok sa lugar na pagkasunduan nila. Sa likuran nito'y naroon ang ilang mga tauhan ni Jones at ang babaeng may dalang sanggol. Ibinigay ni Mr. Cheng ang pera pagkatapos nilang mag-usap. Hindi niya alam kung matatawag ba niyang swerte na kay Jones nagkautang si Carlo dahil kahit nakakatakot ito may isang salita to. Masyadong malaking palugit ang 1 taon para sa pagbabayad ng utang. Kung sa kanya nangyari yun, 3 buwan lang ang kaya niyang ibigay. Lihim na lang niya pinagpapasalamat na si Jones ang malaking taong nakaharap ng kuya niya. Dahil kung iba yun, baka malalang nangyari sa kanila at sa pamilya nito. Maayos na nakipag-usap si Jones sa kanya kaya walang naging gulo. Ayon pa sa nakaalam na impormasyon ni Mr. Cheng, inalagaan ni Jones si Jasmine at ang anak ng kuya niya noong nasa podar niya to. Kaya nang makita niya si Jasmine, nakita ni Mr. Cheng na maayos ang kalagayan nito. Thank you for everything, Cheng. Ani ni Jones na nakipagkamay pa sa kanya. Thank you for taking care of them. Lumingon si Jones kila Jasmine. I'm good to them because Jasmine is a Filipino. I was adopted by a Filipino woman who stands as my mother. She's good and caring, that is why I have soft spot on Filipinos. Ani ni Jones sa seryosong tono. That's the time that Mr. Cheng concluded na Jones is not a bad guy. After all, maaaring nananakot ito ngunit sa nakikita niya ngayon, alam niyang mabait ito. Humarap si Jasmine kay Jones. Thank you for not killing me and the baby, Jones. Thank you for providing him clothes and things that my baby needed. Sinserong ani ni Jasmine kay Jones. Gabriel is nice kid, take care of him. Tumango na si Jasmine at saka umalis si Jones kasama ang mga tauhan niya. Nang mapatingin si Mr. Cheng kay Jasmine, agad na dumakong paningin niya sa sanggol na dala-dala nito. Biglang nakaramdam si Mr. Cheng ng kasiyahan, lalo nang makita niyang batang kamukha ng kuya niya. Ikaw ba si Yuan? Nakangiting tanong ni Jasmine sa kanya. Bahagyang nagulat si Mr. Cheng dahil hindi niya akalaing kilala siya ni Jasmine. I'm sorry. Nagulat ka yata na kilala kita. Palagi ka kasing kinukwento ni Jason sa akin. Matagal na nga rin kitang gustong makilala. Nakangiting ani ni Jasmine sa kanya. Nga pala, ito si Gabriel, baby namin ni Jason. I'm sure excited na yung makitang anak niya. Siya nga rin pala nagbigay ng pangalan kay Gabriel. Ang ganda ng pangalan, di ba? Dagdag ni Jasmine at pinakita kay Mr. Cheng si baby Gabriel na bahagya pang umiti sa kanya. Biglang tumigil si Jasmine at tumingin sa paligid. Si Jason? Tanong nito nang hindi niya mahagilap si Jason sa paligid.